Okay mga guys, so nandito naman tayo no sa ating YouTube channel no para magbigay ng reaction video. Pero itong reaction video na bibigyan natin ng ano no, ng mga komentaryo. Ito yung tungkol sa Amerika naman. Siyempre ano rin to patungkol din sa ating bansa to no, sa West Philippine Sea. Okay? Kung bago ka pa lang sa aking channel guys, kung bago ka pa lang guys, please like and subscribe na lang muna bago tayo magumpisa. Okay? So, and also, siyempre, paki-subscribe din kay Solidong Kaalaman. So, sa kanya galing tong video na to na bibigyan natin reaction. So, itong ano, ang bibigyan natin reaction, ito kasi nga sa Amerika, magkakaroon na ng presidential election. Alam nyo naman na ang China, takot na takot kay Donald Trump. Alam niyo naman, ang maglalaban sa pagkapanguluhan sa Amerika ay si Biden tsaka si Donald Trump. So sana nga no, manalo si Trump kasi si Trump ang kinatatakutan na presidente ng China. Alamin natin kung bakit So mas mabuti pa umpisa na natin mga guys. America has grown weak, and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. The hatred. I mean, why is Obama campaigning? He ought to be out working. He ought to be out... Yun. But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. Yun. A very important strategic ally. And what happens? China and Russia are probably going to take it. What if si Donald Trump? Ayan kung naintindihan niyo yung pagkakasabi ni Donald Trump nung panahon ni Digong, yung panahon ni Digong, imbis na kumampi sa Amerika, lalong nagalit sa Amerika at kumampi pa sa China. Ayun ang sana tutulungan ni Donald Trump ang Pilipinas. Kaso nga lang si Digong, galit na galit sa Amerika. Kayon, hindi tinulungan. Ganun ang pagkakaintindi ko kay Donald Trump Sige, diretso pa natin. Pang manalo bilang Pangulo ng Estados Unidos, ano ang pinakaposibleng maging epekto nito para sa Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea laban sa agresyon ng China? From China in particular, China. I have people that I know in China. At para malaman natin ang pinakaposibleng kasagutan sa katanungang ito, ay ating pag-uusapan kung papaano pinamahalaan ni Donald Trump ang Estados Unidos sa kanyang panunungkulan. As President of the United States, I will always put America first, just like the leaders of other countries should put their country first also. Malinaw para sa... Yun. Ang sabi ni Donald Trump nung siya ay presidente pa, gusto niya ang Amerika ang first, mangunguna sa buong mundo. Kaya di malabong sumunod ang China sa kanya, di ba? So medyo magandang pangitain to na maging presidente si Donald Trump. Kaya diretso pa natin. Sa lahat na ang polisiya ng administrasyong Trump noon para sa ekonomiya at militarisasyon at iba pa ay ang tinatawag na America First na naglalarawan na sa bawat pakikipagnegosasyon nito saan man sa mundo ay kinakailangang nakasentro sa kapakanan ng mga Amerikano. Kaya't pagdating sa China, si Trump ay mas naging agresibo kung saan sa mga panahong ito ay kanyang napagtanto kung gaano kalaki ang trade deficit nito sa mga Chino. Kaya naman para mapasunod ang China sa kanyang gusto ay idinaan nito sa trade war ang pamahalaan ng komunistang partido. Ganyan. Ganyan kumilo si Donald Trump noon Talagang matalino si Donald Trump Napasunod niya si China noon. At samot-saring maanghang na salita ang inabot ng China sa panahong ito, gaya ng mga sinabi noon ni Trump na ang China ang pinagmulan ng pandemya
na ang China ay minamanipula ang ekonomiya ng Amerika, na ang China ay money manipulator at kilala sa pagnanakaw ng masiselang Yun, no? impormasyon ng mga military weapons ng Amerika. Ayan ganyan katapang si Donald Trump noon, nung presidente pa siya. Talagang direkta niyan sinasabihan ng China, no? Direkta niyan sinasabihan na mga walang hiya kayo, parang ganun. 'Di ba? Gaya-gaya lahat kayo, kayo pasimuno ng mga virus, ganun. So wala siyang matapang niyan sinabi na ganun sa China. So talagang sigurado to, pag nanalo to sa presidential election sa Amerika, sigurado magiging, ayun para sa akin magiging matiwasay at tahimik na ang West Philippine Sea. Amerika. At sinabi rin nito noon na ang China ay nanghihimasok sa politika ng Amerika at ang napakaraming akusasyon ni Donald Trump sa China noong mga panahong ito ay malinaw na nagbibigay ng interpretasyon na malabong maging maka-China ang dating Pangulo. Kaya't kung may mga pagkakataon na pinupuri ni Donald Trump ang China, ay hindi ito dahil maka-China siya. Pinupuri niya ang China bilang parte ng kanyang mga polisiya. Isang halimbawa noong January 15, 2020 ay abot-abot na papuri ang ipinahayag ni Donald Trump sa China. Ito ay matapos mapapayag nito ang China na lumagda sa isang kasunduan na dadagdagan ng China ang pag-i-import nito ng ilang produktong pang-agrikultura, pang-enerhiya at iba pang produkto mula sa Amerika. Sa makatuwid ay may kakayahan si Trump na pasunurin ang China, habang ang kanyang polisiya naman pagdating sa militarisasyon nito ay sinasabing mas agresibo dahil mula sa 540 billion ng karaniwang defense budget ng US noong panahon ni Obama ay umabot ng mahigit sa $700 billion ang defense budget ng US noong panahon niya. Bukod pa rito ay prangkahan niyang inobliga ang ilang miyembro ng NATO na magbayad ng karampatang halaga upang mapalakas pa ang kanilang alyansa. Dahil para kay Trump, ang perang inilalabas ng US para sa alyansang ito ay katumbas na ng lahat ng mga bansang kasali rito. Kaya't inuobliga niya na dapat umano ay maging patas ang kontribusyon ng bawat miyembro sa alyansang ito. Ito ay nagpapakita kung gaano ka-strikto si Donald Trump na pangunahan ng napakalaking alyansang ito. Tindi, no? Antindi ni Donald Trump, no? Talagang strikto. So parang maganda, no? Magandang pangitain niya, no? Para sa Pilipinas. Dahil kung wala nga naman sa ayos ang kalakalan ng alyansang ito, ay mas nanaisin pa ng US na buwagin na lang ito. Natiyak naman ay hindi papayagan ng NATO dahil nauna ng pinakisamahan ni Donald Trump si Vladimir Putin noong panahong ito, isang bansa na isa rin sa pinakamalaking producer ng produktong petrolyo, kung saan ay dito lamang din halos umaasa ng produktong petrolyo ang NATO. Gayunpaman dahil nga wala namang malawakang digmaan noong panahong ito, ay nagpaliwanag na lamang noon ang NATO na bagamat hindi makabayad ng buo ang ilang miyembro nito, ang ilang miyembro naman umano nito gaya ng Germany, UK, Poland at iba pang miyembro ay nagbibigay ng higit pa sa napag-usapang budget para dito. Samantala pagdating naman sa Pilipinas ay nauna nang inalok ni Trump si Duterte noon na mas palawakin pa nito ang baluarte ng alyansa ng US at Pilipinas sa bansa laban sa agresyon ng China. Subalit dahil nga malinaw na umpisa pa lang ng panunungkulan ni Duterte ay galit na ito sa Amerika, ay nawalan ng kasaysayan ang pagnanais ni Trump na tulungan ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Subalit kung uunawain nating mabuti ang mga naging polisiya ni Trump noon, ay malinaw na nais nitong ibalik ang estado ng Amerika, kung saan ay sila lamang ang maaaring magdikta na kung mangyayari nga ito, ay mas madaling mapahihinto ng US ang anumang mangyayaring gulo, kaya't hindi naman na siguro masama na sila ang mamuno sa mundo kaysa maungusan sila ng mga Chino na sobrang abusado na nag-aangkin ng napakaraming teritoryo. Noong panahon kasi ni Trump ay malinaw para sa lahat na bagamat isinusulong ni Trump ang anti-war advocacy, ay kakaiba naman ito kung umatake sa mga nagpapasimula ng kaguluhan noon. Gaya na lamang ng pag-uutos nito na patahimikin ang itinuturing na national hero ng Iran na si Soleimani dahil sa nakalap ni Trump na impormasyon na nasasangkot ito sa mga pag-atake sa kanilang mga sundalo at nais pa umano nitong pasabugin ang US Embassy. Kaya't imbis na makidigma ay ipinag-utos ni Trump na ang mismong pinuno nito ang pabagsakin nila. Dahil sa paraang ito, ang mga pinuno ng bawat sandatahan ay tiyak na mababahala
na kung gagalawin nila ang Amerika ay tiyak sila agad ang magiging target ni Trump kung Yun. papalag sila. At may ugali din si Trump na mag-utos na maglunsad ng isang pag-atake gaya sa Syria Yun. na hindi na idinadaan pa sa Kongreso ang desisyong ito na umani ng samot-saring batikos noon sa Pangulo. Kaya't malinaw ang nais ni Trump para sa mga Amerikano na muling maging sole superpower Yun. o nag-iisang superpower sa Yun. mundo na tiyak ay susundin ng kahit sino. At kung mangyayari ito, ang China ay walang magagawa para angkinin ang buong rehiyong ito Yes. dahil tiyak na makasasama ito para sa mga Amerikano. Kaya't malinaw na malaking tulong si Trump para sa Pilipinas Tama. laban sa China at kahit pa sa Taiwan na sinasabi ni Trump na hindi niya ipagtatanggol laban sa China Tama, ay tama. isang malinaw na bahagi lamang ng kanyang pamumulitika dahil gaya ng mga papuri ni Trump sa China, sa kabila ng pagnanais nitong pabagsakin sila, ay malinaw na hindi papayag ang US na tuluyang mapasa kamay ng China ang Taiwan kahit pa sa panunungkulan niya dahil narito ang isa sa pinakamahalagang bagay para sa seguridad ng Amerika at kung lalawak ang teritoryo ng China ay tiyak na hindi ito matatanggap ng Amerika. Yun. Kaya't kahit walang sabihin si Trump kung papaano nito tutulungan ng iba, ay malinaw na ang pagnanais nitong mapasunod ang China ay mangangahulugan sa pagtatapos ng pangarap nila na mas lumawak ang sandatahan at maokupa ang buong karagatan laban sa Amerika. But America first does not mean America alone. Yun. When the United States grows, so does the world. Yun. American prosperity has created countless jobs all around the globe. Yun. And the drive for excellence, creativity, and innovation Yes. in the U.S. has led to important discoveries that help people everywhere live more prosperous and far healthier lives. Yun. Yun, no? So, kung ano, no? Kung nasubaybayan nyo, no? Itong video na to, itong pagre-reaction na to, no? To, kung si Donald Trump daw ang mananalo, sigurado na yan natatahimik at babait na ang China. Kasi si Trump marunong marunong magpatahimik, marunong makisama, marunong sa diskarte. So ayun, sana nga manalo si Donald Trump, no? Para naman yung mga China na to, itong mga Chino na to matanggalan yung angas nila sa West Philippine Sea. Mga visit na China yan. Okay, no mga guys, no? Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay?